Pinalilinis ng Transportation Department sa NLEX Corporation ang mga baradong daluyan ng tubig malapit sa expressway. Yan po ay para hindi na maulit ang hanggang 12 oras na kalbaryo dahil sa baha roon kamakailan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX nang manalasa ang bagyong Krising na sinamahan ng epekto ng habagat. Kung hindi nalubog sa baha, naipit ng 6 hanggang 12 oras sa mga sasakyan. Para hindi na maulit, inutusan ng Transportation Department ng NLEX Corporation na linisin ng mga baradong daanan ng tubig na nagkumpulan malapit sa NLEX. Isa ang creek na ito dito sa Valenzuela sa 11 mga lugar sa Valenzuela at May Kawayan, Bulacan na barado na. Kaya naman kapag may tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng isang buwan, itong mga creek na ito umaapaw sa NLEX. Tulad dito sa Mapulang Lupa Creek na katabi lamang ng NLEX na nasa 1 kilometro rin na daanan ng tubig. Sako-sakong basura na ang nakuha dito simula kahapon. Mababaw na rin ang creek dahil sa burak ng ilang bahagi tumigas na. Itong ginagawa namin, clearing and dredging, sabay na. Pinagtutulong-tulungan ng linisin ng mga baradong daluyan ng tubig ng mga City Hall ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Ayon sa DOTR, dapat ay regular ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Ang importante kang dito, kailangan bilisan kasi habang hindi pa bumabagyo ulit, hindi pa lumalakas ang ulan, minimize na natin yung bara. Tutulong na rin ang MMDA at magpapahiram ng gamit at mga tauhan. Pag naipit kasi yung traffic at nag-extend dito sa Balintawa hanggang EDSA, marami po tayong kababayan din na naiipit sa traffic. Ang NLEX Corporation naman patuloy nilang makikipag-ugnayan sa pamahalaan para maipatupad ang mga flood control measure. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagpalakas sa kooperasyon tulad ng national defense, ang ilan sa mga kasunduang nilagdaan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Mula pa rin sa New Delhi, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na nga ng hapon dito sa New Delhi, kung saan 13 mga kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at India ngayong ikalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Puno ng kultura ang ceremonial honors para kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Rashtrapati Bhavan, ang presidential residence ng India. Formal siyang tinanggap ni na Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi at iba pang matataas na opisyal ng India. Kasama rin ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Sa Hyderabad naman ay nagpulong sila ni Prime Minister Modi. Hinarap din sa kanila mga kasunduan, kabilang ang deklarasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa at plan of action sa implementasyon nito. 4 sa mga kasunduan ay tungkol sa pagpapalakas ng national defense. May 3 terms of reference para sa pag-uusap ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at India at mas pinaigting na maritime cooperation sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. May mga kasunduan rin sa digital technology, science and technology, legal assistance, at transfer ng sentenced persons, tourism, culture, at space research. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa tulong at suportang binibigay ng India sa Pilipinas, tulad ng declaration of support nito sa Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at pagligtas sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi. Dumaan din ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Suot ang tradisyonal na telang tsinelas sa mga Indian at alinsunod sa tradisyon, nag-alay ng bulak Pangulo at unang ginang sa tinaguriang ama ng Indian independence.
Alam mo Mel, hindi pa tapos ang araw ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay dahil makikipagpulong siya ngayong gabi sa Bharatiya Janata Party. Ito yung pinakamalaking political party dito sa India. Yan ay bago siya makipagpulong kay President Murmu ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Mga kapuso, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nabuo kahapon sa Karagatang Pasifiko. Uli itong namataan sa layong 570 kilometers, silangan ng Virac, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumapit o tumawid sa Luzon sa mga susunod na araw. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo, pero dapat pa ring maging alerto dahil magdadala ito ng maulang panahon habang lumalapit sa lupa. Ngayon pa lamang, ramdam na ang epekto ng trough ng LPA sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Dahil may bagong sama ng panahon sa loob ng PAR, unti-unti ring bumabalik ang ihip ng habagat sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may mga pag-ulan na sa Bicol Region, Quezon Province at ilang bahagi ng Visayas. Bandang tanghali, magsisimula ng tumaas ang tsansang ulan sa halos buong bansa. May heavy to intense rains gaya ng sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging handa sa posibleng pagbaha o landslide. Dito sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina, posible ring umulan bukas lalo na sa hapon o gabi dahil sa thunderstorms. Good evening mga kapuso! Bukod sa glam outfits, gumawa rin ng buzz sa GMA Gala 2025 ang usapang pag-ibig. Gaya ng relationship status ni Clea Pineda at Barbie Fortesa na spotted pang may ka-HHWW o holding hands while walking. Makichika kay Nelson Canlas. Sa pagrampa ni Sparkle star Clea Pineda sa blue carpet ng GMA Gala 2025, tila sinundan siya ng issue ng breakup nila ng ex-girlfriend na si Catrice Quirol after 3 years of relationship. Itinanggi ni Clea na may third party at may namamagitan sa kanila ng co-star sa pelikula na si Janela Salvador. I'm aware sa nangyayari, but sinasabi ko, ako yung nagsasabi mismo sa inyo, walang third party na nangyayari. Yung closeness namin ni Janela, inevitable siya kasi magkasama kami sa film. The third party issue, come on guys, tama na. Pero ang tanong, ready na ba siyang mag-move on and be friends with her ex? Mutual decision yung nangyari sa breakup namin and pinag-usapan namin ng mabuti talaga kung ano yung next step na dapat namin gawin sa relationship namin if hindi na kami nakakatulong talaga sa isa't isa. Hindi ko naman kino-close yung door ko kay Kat kung magiging magkaibigan kami. Siyempre gusto ko pa rin siya maging kaibigan but not now. Naging usap-usapan din sa GMA Gala 2025 ang closeness ni na Barbie Fortesa at Jameson Blake. Nakunan pa nga silang holding hands while leaving the venue. At nakasalubong pa sila nila Will Ashley at Cian Bernardino ng Cup of Joe. Nauna nang sinagot ni Barbie na friends lang daw sila. Pero nang ma-corner ko sa blue carpet si Jameson, well, I would just say na we're just enjoying each other's company. Yeah, and yeah, she's a really good person and ayan, we have common interests. Diretsuin ko, is there anything going on in there? No comment. nakuhanan din ng video ang ex ni Barbie na si Jack Roberto na nilapitan at kinausap si Jameson during the party. Hindi na ito i-deny ni Jack dahil naging magkaibigan daw sila ni Jameson nang minsang magkasama sa It's Showtime. Mukhang sweet si Barbie and si Jameson. As an ex, anong pakiramdam? Oh, bagay. Tsaka, it's about time. Alam mo, si Barbie, sabi ko kay Jameson, kung ready ka na, kasi may mga deep talks kami ni Jameson, and sabi ko sa akin, mabait si Barbie, alagaan mo lang. Gut feel naman ang umiral kay Kelvin Miranda nang may mag-alok sa kanya ng isang big project daw. Pero imbes na maniwala agad, kinausap niya ang tumawag at dun niya nakita ang red flags. Inalam ko yung detalye and then nakiramdam. At nakaramdam ako na hindi siya totoo. Lakas ng gut feel ko na hindi ko ma-explain kung paano ko nararamdaman yung mga taong ganun yung estilo nila. So, thankful na lang ako na hindi talaga siya nangyayari. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mahaharap sa kasong kriminal ang 13 taong gulang na suspect
na pumatay umano sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Panawagan ng lola ng biktima, huwag tratuhing bata ang suspect dahil sa kanyang ginawa. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kabila ng murang edad na 13, inireklamo ng kasong kriminal ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang batang lalaking suspect sa pagpatay at umano'y panggagahasa sa kanyang 8 taong gulang na babaeng kapitbahay. Case of rape with homicide was referred to City Prosecutor's Office. Yun sir, sa child at risk natin sir. Dinala na sa Mulabi Youth Home ang batang suspect habang hinihintay ang magiging desisyon ng City Prosecutor's Office sa kaso. Una nang sinabi ng suspect sa mga investigador kung bakit niya nagawa ang krimen. Nakwento niya siya na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Ayon sa lola ng biktima, hanggang ngayon, hirap silang matanggap ang sinapit ng apo lalo pat kapitbahay at kilala nila ang suspect at kanyang pamilya. Huwag daw dapat tratuhing bata ang suspect. Talagang dapat tratuhing adult kasi yung pag-ano niya, nag-deny siya na kunyari wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Hindi ganun ang bata. Pero ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council na siyang nangangasiwa sa Juvenile Justice and Welfare Act, posibleng mabasura lang ang kasong kriminal. Ayoko naman pangunahan si judge, pero kung babasihan natin yung batas, madidismiss yun dahil wala siyang criminal responsibility. Dahil ang ating minimum age of criminal responsibility ay above 15 years old, which means nung nag-commit siya ng crime, dapat 15 years old and 1 day siya. Pero hindi raw nangangahulugan na walang magiging kaparusahan ng mga batang nakakagawa ng krimen sa ganitong murang edad. Base sa batas, kukunin siya sa kustodiya ng kanyang magulang o guardian at dadalhin sa bahay Pag-asa. Hindi man daw nakasaad sa batas na ikukulong ang suspect, ganito na rin ang implikasyon nito. Ayaw lang nating sabihin dahil ayaw nating ma-stigmatize yung mga bata. Talagang dinideprive yung liberty ng mga bata at nilalagay sila doon para sa kanilang rehabilitation at accountability. Walang nilagay na maximum yung batas, pero minimum of 1 year nandoon siya for rehabilitation. Pwede rin naman umunong magsampa ng kasong sibil ang pamilya ng biktima laban sa pamilya ng suspect. Maaari silang bayaran ng danyos nung pamilya nung bata na nakapatay. Paliwanag ng Juvenile Justice and Welfare Council, kailangang isaalang-alang na desisyon man ng bata ang krimen, malaki ang external influensya sa kanila. Kaya mahalagang responsibilidad ng mga magulang at guardian para sa tamang paggabay sa mga bata sa gitna ng napakaraming impluensya ngayon sa lipunan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Isang oras sinuspindi ang biyahe ng LRT2 sa pagitan ng Cubao at Antipolo stations dahil sa lightning strike. Mag-aalas 3 ng hapon nang tamaan ng kidlat ang isang kable ng LRT2 sa Antipolo station. Dahil dyan, may pumutok sa ibabaw ng tren, kaya agad umiwas sa mga pasaherong nasa platform. Sa inisyal na investigasyon ng LRT2, una umanong tinamaan ang power cable sa labas ng tren at saka gumapang at tumama sa catenary power cable. Tuloy naman ang biyahe sa pagitan ng Cubao at Recto stations. Nag-deploy muna ang LRT2 ng shuttle van para sa apektadong pasahero. Pasado alas 4 ng hapon, ibinalik ang biyahe sa buong linya ng LRT2. Tiklo sa Batangas ang lalaking nambugbog umano sa isang babae hanggang mapatay ito. Ayon sa pulisya, posible ring kinakasa ang biktima. Ang kwento sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Duguan at walang malay nang natagpuan ang babaeng ito sa loob ng nakaparadang tricycle sa Lipa, Batangas. Bago yan, nakuna ng CCTV ang babae kasamang isang lalaki na naglalakad sa tabing kalsada gabi ng Miyerkules noong nakaraang linggo. Tumawid sila sa kabilang kanto at pasakay sa isang tricycle. Base sa investigasyon, nagpunta sila sa parke at nagkaroon ng pagtatalo. Itinulak umano ng suspect ang biktima kaya nabagok ang ulo sa pavement. Dinala raw ng suspect ang biktima sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Tambo. Madaling araw ng Huwebes, nahagipan ng CCTV ang biktimang naglalakad malapit sa bahay ng suspect. Ayon sa pulisya, posibleng ginahasa ang biktima dahil wala na itong suot na underwear. Lumabas din umano sa autopsy
na matindi ang bugbog sa katawan ng biktima at nagtamo rin ng injury sa ulo. Isinugod ng rumespondeng tauhan ng barangay ang biktima sa ospital pero idineklara ng dead on arrival. Ikaw ay naaresto ko sa salang pagpatay. Nitong linggo, naaresto sa hot pursuit operation ng suspect na ngayon nakapiit sa Lipa Police Station. Walang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala o magkarelasyon ang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bumaba ang trust at performance rating ng Senado habang tumaas naman ang sa Kamara. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, bumaba ng 8% ang trust rating ng Senado. 49% ito mula sa 57% noong November 2024. 6% namang mas mababa ang mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Senado sa tungkulin ito sa nagdaang 3 buwan. 47% ito mula sa 53%. Samantala, kapwa 8% ang itinaas ng trust rating ng Kamara at ang bilang ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap nito sa tungkulin. 57% ang trust rating nito mula sa 49%. Habang umakyat sa 55% ang performance rating ng Kamara mula sa 47%. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang 17 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. Meron itong plus-minus 3% margin of error. Looking dapper ang ating kapuso men in their best-looking suits for a night para sa GMA Gala 2025. Ang ilan sa kanila, matchy-matchy din with their significant other. Makichika kay Aubrey Carampel. Wearing an old rose suit and black bow tie by Anthony Ramirez, lumutang ang classic charm ni pabansang Ginoo David Licauco sa GMA Gala 2025 nito lang weekend. No wonder, siya ang itinanghal na best-dressed male of the night. Very unique naman ang color sa black and white outfit ng itinanghal na young star of the night, si nation's son Will Ashley. Classic Parisian chic na may pagka-modern. Striking as always naman ang Gala Hall of Famer na si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang black velvet tuxedo by Italian designer Brunello Cucinelli. Giving modern twist naman sa kanyang classic black tuxedo and flared pants, si Sangre Adamus Kelvin Miranda. Smooth ding na iramba ni Martin Del Rosario ang kanyang look, with collaboration sa designer na si Nat Manilag. We decided na classic mixed with retro. So ayan, kaya may flare pants. Very proud to wear a suit from Pinoy designer Randy Ortiz naman, si Kapuso Opa at soon to be seen sa series na Never Say Die na si Kim Jisoo. He made it for me and it's cool and in the best, yeah. Very dapper. Ang magiging co-star ni Jisoo na si Richard Yap, always peg naman ang timeless elegance. The usual yung classic na it will last throughout the years. Dashing in their black suits din sina PBB housemates Vince Maristella at Emilio Daez. Ganon din sina John Clifford at Christopher Martin. Pati si Enchong D na seriously stylish sa kanyang deconstructed suit. Lutang naman ang gold accent sa suit ni Beauty Empire star Sam Concepcion. Marami rin ang pumili ng color white as their outfit for the night. Tulad ni Rojan Cruz, Anthony Constantino, Jay Ortega. Clean and effortless din ang white suit kina PBB big winner Brent Manalo at mga kapwa housemate niyang sina Dustin Yu, River Joseph at si Josh Ford na nag-complement pa ang feathered suit sa gown ng date na si Kira Ballinger. This wasn't planned. Nakita ko yung dress ni Kira. I was like, oh wow, feathers ka rin. Pero ang ilan veered away from the common black and white colors. Rustic red ang suit ni PBB housemate Michael Sager. Camel double-breasted suit naman kay Ralph De Leon. Emerald green velvet suit by Michael Leyva ang ifinlex ni River Cruz as he walked the blue carpet kasama ang kanyang date na si Julian San Jose. Habang neutral toned suit ang pinili ni Derek Monasterio. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.